Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagbatikos ng isang matapang na kongresista sa isang pahayag ng Pangulong Marcos tungkol sa smuggling and hoarding ng mga pagkain sa ating bansa. Okay. Gusto ko lang i-remind, pwede na may stock tayo sa dark chocolate. Contact lang kayo sa number na ito, 0916-9000-997. Okay. Nabigla ko dahil may katulad pala ni Senator Paulo Duterte na may bayag na kumukontra sa administrasyon ngayon. Ito, si Party List Representative Nicanor Briones. Siya po ang kumakatawan ng Agricultural Sector Alliance of the Philippines or AGAP. So, grupo ito ng mga farmers. Malala nyo nung SONA last year, yung pronouncement ng Pangulo na smugglers and hoarders, your days are numbered. Grabe. Pinalakpakan ng audience. Ba't ako? Napailing na lang ako. Sabi ko, anong klaseng statement ito? Ito, sabi ni Congressman Briones, sabi niya, okay. He said, President Marcos order, ito sa news ng Philippine Star, President Marcos order to pursue and hold accountable those involved in the smuggling of agricultural products in the country is meaningless. Mabigat ito. Your days are numbered. Ilan na ang nakasuhan? Mga big time Ilan na ang nakonvict? Wala pa. Magdadalawang taon na. Wala pa ang itong administrasyong ito. Wala pa akong nababalita ang nakasuhan o nakonvict. Kung meron man, mga maliliit. Bakit? Alam nyo na, ang alleged smuggler, malaking smuggler na si Michael Ma na pinapatawag sa Kongreso para imbestigahan ang alleged involvement, biglang ginawang special envoy to China. Wow! So, paano mo ngayon mapapanagot ang mga smugglers? Kung mismo ang alleged, tinatawag ng mga kongresista naging special envoy to China. Okay, bakit nasabi ni Congressman Briones na meaningless? Kasi sabi niya, if the Bureau of Customs is still in the council of the new law and no case has been filed against the smugglers and economic saboteurs. Okay, may binanggit siya nga new law. Ito. Medyo magandang batas ito. May bagong naipasa na batas. Perma na lang ng presidente ang inintay. Yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Itong batas na ito, nag-i-impose ng mabigat na penalties sa mga smugglers, hoarders. Anong mga penalties? Life imprisonment. So mabigat ito, life imprisonment. And then multa. Yung multa, maliban sa life imprisonment, is 3 times the recommended fine and will be non-bailable. So malaking multa, non-bailable ang mag-commit ng smuggling, hoarding. Ay di, matindi ito. I hope na maipatupad ng husto
itong batas na ito. And then, ito pa, meron pa. Under this bill, yung mga informant, no? Yung mga magsusumbong, whistleblowers, mayroong reward. A whistleblower will receive at least 1 million pesos to 2 million or 20% as reward doon sa example. Ako, may alam ako na smuggling. Pinuntahan, walang mga papeles. 2 billion worth yung 2 billion worth yung kantidad ng bigas. 20%, magkano yun? 200 million. Wow! Malaking incentive ito. Kaya, this is a welcome development. Kaya lang, sabi ni Congressman Briones, dapat yung custom. So, lumalabas, walang tiwala sa Bureau of Custom itong congressman na ito. Kasi kung nandun pa rin ang customs na magpapatupad sa batas na ito, ay wala rin. Kasi, alos, kung mayroon mang nakakasuhan, yung mga small time lang, yung mga big time wala. Tapos napakahina ang conviction rate ng mga smuggling cases na ipinapile sa korte. So, mabuhay po kayo, Congressman Nicanor Briones. Tunay nga na kapakanan ng mga agricultural sector ang inyong isinusulong. Okay, so punta tayo yung mayroon ding panukala ngayon na i-amend ang rice tarification law. Kasi nung na-approve ang rice tarification law, nawalan na ng powers ang National Food Authority na mag-import ng bigas. Private sector na lang. So ngayon, may ipinasang House Bill, kalimutan ko yung number, na magbibigay ulit ng power sa National Food Authority na sila ang mag-import ng bigas para kung tataas ang presyo sa merkado, ang NFA magbebenta ng murang bigas. Yun ang House Bill. Si Senator Cynthia Villar, siyang chairman sa Committee on Agriculture, nag-commit siya na ipapasa nila ang amendments ng rice tarification law. Kaya lang, ayaw niyang bigyan ng kapangyarihan ang National Food Authority na mag-import ng bigas kasi alam naman natin na yung kalakaran sa NFA, yung corruption, nagiging normal na lang. Wala pang resulta, wala pang desisyon yung investigasyon ng ombudsman, yung ilang sakong bigas yun, correct me if I'm wrong, 75,000 sacks sa price. Binenta ng mura dahil nasisira na daw. Yung pala, good quality, kumita ng malaki. Yung mga traders, wala pang public bidding. Yun. Sinuspend ng ombudsman 43 high officials ng ano. So, hinihintay natin yung resulta kung makakasuhan ba hindi. So, nawalan na ng tiwala si Congressman Villar sa NFA. Parang ang version ng Senado sa Rice Tarification Law Amendment is ang bibigyan ng authority is DA mismo. Yun ang aking naintindihan. Hindi ang NFA. So ang DA mag-import ng bigas. And then I don't know kung ano yung detalye nito kung ang bigas sinong mag-handle. Basta very clear, walang tiwala si Senator Villar sa sa NFA. Okay, mayroon pang isang panukala sa tariff naman ito. Yung buwis ng imported rice, plano nila na ipababa. Sa ngayon, 30% ang tariff o yung tax. Plano nila na ipababa pa ng 15 to 20% para kung bababa yung buwis, bababa rin ang presyo ng bigas, yung imported rice. So ito yung mga plano-plano. Kailangan mga private sector umaalma. Kasi wala daw assurance na kung ibaba mo yung
buwis ng imported rice, bababa rin ang presyo ng bigas. Kung ibaba yung buwis, liliit naman yung pundo na makolekta, yung merong RCEP, Rice Competitive Enhancement Fund. So kung ibaba ang buwis, bababa rin yung RCEP, bababa rin ang suporta sa mga farmers. Kaya umaalma ang mga private sector, mga farmers group sa planong pagbaba ng buwis. Basta klaro ngayon, natataranta na, nagpapanik na ang administrasyong ito sa sobrang pagtaas ng presyo ng bigas. Ang inflation, rice inflation is 23%. Napakataas. Kaya namumroblema sila paano ito pababain at kung ano-ano na lang ang iniisip. But balik tayo kay Senator Briones. Sana magpatuloy kayong magsalita tungkol sa smuggling and hoarding kasi kawawa ang consumers natin kung wala ring nangyayari sa mga smugglers and hoarders na yung meaningless ang banta ng Pangulo kasi walang nangyayari, walang kaso, walang conviction ng mga smugglers and hoarders.